Hi guys, what's up? Happy Saturday. Yan. What time is it? Kamusta kayong lahat? So today, pag-uusapan natin itong kalye-seryeng nakita ko. Dito, of course. Sa TikTok, saan pa ba? Anyway, matatawa kayo kasi tingnan nyo mamaya yung result kung sino yung namuro dito sa kalye-serye na to. Anyway, play mo muna natin ito guys before tayo mainis pare-pareho. So yun nga guys, may nagkalye-serye at papakinggan natin. I-versus ano natin to eh. Kalye, on-site at saka online, no? Imagine niyo, meron 2,540 comments dito. Hindi ko alam kung gaano karami yung kay VP Sara. Okay? Then dito, tingnan nyo rin kung gaano karami. Then, one of the things din na gusto ko guys i-analyze ninyo yung kung paano mag-isip ang mga tao. Ngayon kung babalikan natin, I don't know how many of you watched my previous video na pinakita ni Katunying yung result ng survey. These people here, okay, sila po yung category DEF. Okay? DEF. So, tinanong din naman sa kanila, okay, kung bakit daw si Raffy Tulfo, bakit daw si VP Sara. Okay? Tara, panoorin natin. I promise you, you're gonna have fun with this. Dito sa part 2 ng Senator Raffy Tulfo versus Vice President Inday Sara Duterte. Ikaw ba? Kanino ka? Sara Duterte o Raffy Tulfo, sino gusto mo? Pero palagay ko si Tulfo, hindi siya tatakbo eh. Pero kung babalik si Sara, Sara ako. Para ibalik yung kamay ng bakal. At saka yung mga pulis ngayon, mga tarantado na eh. Kaya ibalik talaga si Duterte, Sara Duterte. Sa akin lang. Sa kanila, opinion lang kung ano. Pero sa akin, Sara Duterte. Royal ako kay Sara Duterte. Kahit kailan. Thank you very much, Kuya. Thank you sa opinion. Yeah. Ito bumobot, yun, si unang nilapitan. Bumoboto siya because nakikita niya yung value ng tao in terms of public service. Plus factor, yung merong loyalty. Pakinggan niyo itong dalawa. Yeah, pipiliin ko lang kayo, Raffy Tulfo or Sara Duterte. Raffy Tulfo, maraming natulungan niya na mahirap. Dapat maging presidente yan. At saka kahit sino basta may ano ba yan, pag may katarungan, pinaglalaban niya. Yan ang dapat na maging pangulo. Tagasan kayo, Kuya? Santo Tomas. Matagal na kayo dyan? Matagal na, sobra 10 years na. Thank you very much. Istorbo lang kita. Pili ka, Raffy Tulfo or Sara Duterte? Raffy Tulfo, wait lang. Parang may sense kay Sara kahit konti. Bakit? Kasi si Raffy Tulfo, more on siya eh. Alam mo yun, lahat inaano niya eh. Parang kay Raffy Tulfo po kasi hindi niya po nasasolve ng maayos yung mga problema pag may nagrereklamo sa kanya. Kay Sara, more on education siya, which is yun yung need ng mga students. Yung education, pero wala akong pagpipilian eh. Pero kay Sara. Alright, thank you very much. Raffy Tulfo or Sara Duterte? Sino mas gusto mo? Tulfo, bakit po? Kilala ko siya. Thank you, Sara. Kilala, friends sila. Raffy Sige. Tulfo or Sara Duterte? Sino mas pipiliin mo? Raffy Tulfo. Bakit? Kasi magaling siya sa batas. Nabawi. Magaling daw sa batas ang isang undergrad versus isang lawyer. Nice. Yung mga pinapatupad niya, talagang tulad dun sa mga child abuse sa bata. Yun, di ba siya nag-ano nun din sa palabas din sa mga radyo, TV. Yun. Sorry, child abuse. Sandali nga. Dito pala sa video ni Attorney Libayan eh. Tinatanong siya tungkol dyan eh. Wait lang. Ito, may message si Attorney Libayan. Ikaw na lang si Tulfo para hindi ka mapatulfo. Anak niya rin ho kay Anak niya rin ho kay Raffy Tulfo itong May anak siya kay Raffy Tulfo. Si Lisel.
May anak pa si Lisel kay Raffy Tulfo. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung values na gusto nyo. Ngayon, kayo, ikaw, Tulfonatic na tatay, ganyan ka ba? Kung ganyan ka, very good. Very good. O yun, very good daw sabi ni Attorney Libayan. Pero come to think of it, etong mga taong to, yan, gaya nito, ni Sir, para sa kanya, si Raffy Tulfo di umano, pinoprotektahan niya yung mga naaabuso. Okay. One good example na binention niya rito is yung na child abuse. 'Di ba? Pero may alam tayong kwento na contrary sa alam ng mga tao, which is yung nangyari nga kay Grendy. Gusto ko si Raffy. Kaya tanungin lang kita, Raffy Tulfo or Sara Duterte? Ano sabi ko? Ikaw, pili ka lang. Ha? Pili ka lang, Raffy Tulfo or Sara Duterte? Raffy Tulfo. Bakit? Yun ang idol ko eh. Nanonood Sensible. Dahil idol niya. Nakakatakot ka kung idol. ka ng programa niya. Pabisan-bisan. Thank you very much. Yeah. Paano ba naging idol yung paminsan-minsan mo lang pinapanood? Nakakaloko naman to si Kuya. Raffy Tulfo or Sara Duterte? Raffy Tulfo o Sara Duterte? Tugutin mo. Raffy Tulfo, siyempre. Raffy Tulfo daw yan. Raffy Tulfo, sir. Bakit? Bakit? Anong opinion mo? Mas pabor. Para sa akin, mas pabor. Iba talaga pag pogi in interview. Hindi, ikaw rin, sir. Raffy Tulfo o Sara Duterte? Wala po kasi akong alam sa ganyan, sir. Pero kung papipiliin naman ako si Raffy Tulfo, kasi kilala masyado yun eh. Raffy Tulfo o Sara Dahil kilala. Duterte, sino pipiliin mo? Raffy Tulfo. Bakit? Kasi si Raffy Tulfo pag si Raffy Tulfo kasi yung ko, parang nakakatakot, walang lalabas ng mga masyadong masasamang tao. Katulad ng nangyari nung nakahapon ba yun sa magjowa, yung binarel, yung magjowa sa bus. Magjowa yun pero matanda na, 55 sa constitution. Okay, sir, thank you very much sa inyo. So, ibig sabihin pala, itong kaliseri na to, matagal na to. Kasi yung issue tungkol dun sa pinabarel, no? Sa bus, if you remember that, Victory Liner ba yun? Matagal na yun eh. I mean, months ago. Opinion. Tanungin lang kita, Raffy Tulfo o Sara Duterte, sino pipiliin mo? Parehas po. Parehas mo silang gusto. Kay Raffy Tulfo, ano nagustuhan mo? Maganda yung programa niya, tsaka nakakatulong siya sa mga tao, ibang tao. Kay Sara naman, ano naman nagustuhan mo? Sara naman, okay naman po yung pamamalakad naman. Sa Davao, no? Opo. Yeah, thank you very much, ha? Hindi, pwede kita matanong, Raffy Tulfo or Sara Duterte? Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Bakit? Kasi na-actionan niya yung mga inapit. Thank you, Tea. Thank you very much. Raffy Tulfo or Sara Duterte? Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Bakit? Wala lang po. Para sa akin. Wala lang po. Wala lang po. Yun lang po yun. Nanonood ka ba programa ni Tulfo? Apo. Kaya pala. Alam mo, Senador She, bakit programa niya pinapanood? Bakit hindi panoorin? Kasi, guys, ang dapat dito, no, ang pinaka-foundation at saka yung premise, kung napapanood ba siya sa Senado, hindi sa programa niya. Kasi yung style niya sa Senado at saka sa programa niya, kung halimbawa man dumating yung araw na mangyari ang kinakatakutan natin na maging head of state siya, hindi yun po pwede. 'Di ba? Diyan lang sa loob ng Senado no nangyayari sa kanya, 'di ba? Sige, thank you. Raffy Tulfo o Sara Duterte, sir? Raffy Tulfo. Bakit, sir? Oo nga, for president pa. Pwede. Di ba ako botante? Di ba botante? Pero Bumoto ka, boy! Raffy. Marami na kasi nagawa si Raffy. Sa YouTube channel. See? Sa YouTube channel. Pero bilang senador, anong nagawa niya? Yun eh. Anong nagawa niya? Kasi si VP Sara, politician as it is eh. 'Di ba? Public servant talaga. Pero to si Raffy Tulfo, ano ba ang nagawa niya bilang senador? Ano naging accomplishment niya? Pero sa tingin mo 2025, 2028, importante ka na. Nagbabalik na rin ako kumuha ng voters. Yun. Okay, sir. Thank you very much, sir. Salamat po.
Sara Duterte or Raffy Tulfo? Sino pipili? Siyempre, Raffy Tulfo. Bakit? Siyempre, marami na nagawa sa kaya. At saka marami na rin natulungan. Kung anong mangyari na magkaroon naman siya sa sunod na tao, siyempre si Raffy Tulfo rin po kami. Okay. Thank you very much, kuya. Sige po. Raffy Tulfo o Sara Duterte? Duterte. Bakit? Wala. Pero mas napupusuan mo siya. Opo. Basta. Okay, thank you. Gusto lang niya. Survey lang. Sara Duterte o Raffy Tulfo? Para saan yan? Ano lang, kumari, sa Presidente 2028. Sara Duterte. Bakit? Patuloy niya yung ginawa naman niya. Pinatahimik niyang Pilipinas. Halos inubos pa niya lahat ng adik. Mas gusto ko Sara. Okay, kuya. Thank you very much, ha. Thank you. Kaya baka pwede ka sa survey. Ano lang, Sara Duterte or Raffy Tulfo? Sino pipiliin mo? Raffy Tulfo. Bakit kaya? Wala lang, boss. Mas napupusuan mo lang siya. Thank you very much. Ano, Raffy Tulfo or Sara Duterte? Raffy Tulfo. Bakit po? Dahil siya yung doon natin nakikita sa kanya yung mga tunay na kahit mga pa dyan, basta kay Idol Raffy Tulfo talaga. Kasi siya yung nagbibigay ng tunay na wala siyang kinikilingan kahit basta boss, yan lang. Talaga? Kung ikaw kaya napatulfo, ano kayang gagawin mo? Tulong. Tulong kasi siya sa lahat ng bagay. Wala siyang kinakatakutan kahit ano. Ayun. Thank you, sir. Thank you very much. Raffy Tulfo po or Sara Duterte? Ano lang, survey. Raffy Tulfo. Or Sara Duterte? Sino pipiliin mo? Si Raffy Tulfo. Bakit po? Marami siyang natutulungan na tao. Yan lang. Thank you very much. Gusto nyo? Si Lenny. Gumawa na akong survey nung nakaraan. Lenny versus Sara. Nasa YouTube channel sa Facebook. Ang alam ko, baka senator yan eh. Senator tatakbuhin niya eh. Malayo pa kasi yung 2028. Kahit si Sara ngayon nga kasalita nga si Duterte na ayaw niyang patakbuhin na anak ko. Ewan ko lang kung susunod yung kasi yung nag-aaway-aaway sila dun sa Kongreso eh. Parang magulo sila ngayon. Ito nanonood to ng sa politics. Thank you. Kumbaga sabihin na lang natin siya. Educated, no? Knowledgeable when it comes to politics. Botante. Pag umuwi na ka ng probinsya, Pwede ka na magparehistro dito eh. kailangan pa ito yung certificate, di ba? Kukuha Birth ka. certificate, di ba? Mabilis lang yun. Nandun sama sa akin. Thank you, Thank you. Sara, pag-isa lang. Tulfo. Raffy Tulfo, bakit? Basta maganda ko siya sa palakad niya sa gobyerno. Malakad sa gobyerno. Ano ba ginagawa ng isang senador? Gumagawa dapat ng batas, hindi mapalakad ng gobyerno. The F. Thank you very much. Duterte. Bakit? Magaling siya eh. Sa pagdala dito sa lahat, magaling si Sara Duterte. Yun lang sir. Thank you. Sara Duterte. Raffy Tulfo. Bakit? Dahil Duterte. Raffy Tulfo. Bakit? Siguro, ganun lang yung gusto ko. Di kaya, di ko rin alam, sir. Duterte. Raffy. Bakit? Mas may punto yung sinasabi niya eh. May punto yung sinasabi niya. Oh my God. Yung isa magaling daw sa batas. Ito, may punto daw yung sinasabi. May punto ba yung pagsasabi ni Idol na siya daw ay na-fake news? Na-fake news siya sa sarili niyang video. Thank you very much, sir. Sara Duterte. Bakit po? Ay nakakabigay yun ng mga dito sa pinagbuhatan. Sara Duterte. Pangulo? Raffy Tulfo. Bakit? Maganda yung lalaki kasi matapang. Or Sara Duterte. Sara. Bakit po? Kasi si Sara kasi Duterte or Raffy Tulfo? Raffy. Bakit? Nanonood ka ba ng programa niya? Minsan. Ano or Sara Duterte? Sara. Bakit? maganda yung niya, patakbo niya. Sa Davao, no? Opo. Raffy Tulfo. Raffy Tulfo po. Bakit? Kasi po parang mas credible po si Raffy Tulfo kasi Raffy Tulfo or Sara Duterte? Doon ako guys natawa. Credible. Credible? Talaga ba? Hindi nga marunong gumawa ng batas. Credible? Duterte. Not being biased po, pero I think po, mas
better si Raffy Tulfo kapag dating po sa problema ng mga personal po, gano'n sa pag-solve ng Personal? Personal? Ay. Hindi naman si Raffy Tulfo, hindi siya naging senador para i-address niya yung mga personal issues ng taong bayan. Si Raffy Tulfo naging senador para i-address niya yung problema ng majority. Makagawa ng batas to protect those majority. Gusto nyo palang ganyan. Di sana bumoto kayo ng gawin yung barangay chairman si Raffy Tulfo. Sure yan. Kasi lahat ng personal na problema ng mga within their barangay, i-resolve niyan. Diba? Namin dito sa So, ayun na nga guys, no? So, dito, nanalo si Raffy Tulfo, di ba? Oh, bravo, very good, very good. So, imagine niyo ilan yung natanong. Okay? So, 24, actually 24 plus 8. Ilan yan? 32. Tama ba? So, 32 tao ang nakausap. Punta tayo dito sa comment section. Diba? Sabi nung Rons, bilangin natin. 2,000, hindi natin kaya yan eh. Hindi natin kaya yung 2,540. Diba? Pero bilang lang tayo ng 32 rin. Dito sa online, sabi ng Rons online, pero mas maganda yung tumutulong hindi na pinagkakakitaan. So basically, hindi natin alam kung sino siya. So, asa na yung PCSO, Sir Raffy? Oh, dalawa na, mga anti-Raffy na to, dalawa. Sabi ni Greg Ariza Miramon, sa Manila lang Tulfo nyo. Amin ng Visayas at Mindanao. Okay? Oh, isang na to. 3 ng anti-Raffy. Sabi ni Just Simple, my future vice president, may future president, VP. Oh, 4 na. Sabi nung Chassis K08, taga Mindanao kami, Raffy, tulog kami dito. Ha? Ano daw? So, hindi natin alam. Ano ba siya? Ako taga Luzon, pero Duterte ako. Okay. Raffy Tulfo daw sila, taga Mindanao. Parang namang nire-represent mo yung taga Manila ako, Sara ako. Oh. Kaya pala nagbisaya ka na. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 against 1. Tulfo na nahimik bigla sa issue. 8. Antay. Yung iba nakabase lang kasi kung sino idol nila. Ilan na? 31 billion Sara kami from Samar. 31 billion, 31 million. Sabi ni El Capitan, maraming makatulfo dyan sa Luzon. Kung dito kayo mag-interview sa Visayas, Mindanao lamang si Sara. Sure yan. Sabi ni Pirina, 1972, Sara ako, may paninindigan. Sabi ng mga ni Lumikaw, alias Lamdaw, Sara OFW is the best. Sabi ni Alig, solid loyalist Duterte. Sabi ni Dali, Inday Sara. Sabi ni Say Rosa, Sara solid. Sabi naman nung Roman Marquez, kay Sara ako. Sabi nung Dani Sumalpong, Sara ako, Zamboanga Zibugay. Sabi nung Yoli 02, Duterte family are the best. Sabi ni Mr. Tiduray, Sara ako, di ko nga binoto yan si Raffy nung eleksyon. Sabi nung Nestor de la Cruz, nawala ang investigasyon sa PCSO ng mga tumama. Sabi nung Fiestan, sorry Sara solid. Sabi nung Eric Gonzalez 417, kay Inday Sara kami. Sabi nung Shaira, Raffy Tulfo for 1 billion. Alam mo nang antayan. Florence World, Sara landslide.
Ano sabi ni Edson? Anong balita sa PCSO? Sabi nung Sacrenze, go for President sa Inday Sara. Sabi ni user Tulfo, dalawa na silang Tulfo, pero ang dami na nating Sara, ha? Sabi ni Moon Cañete Rama, Sara for next president. Sabi ng isang Ryan Jama, President Sara. Sabi nung Flor Genaro, no to Rafi Tulfo. Sabi nung Annabel, Sara solid. Sabi naman itong isa, Prince Eric, baka magsisi na naman kayo sa huli. Sabi nitong ano. Sabi ni Sel, yes, go, love you, Sara. Sabi ng okay lang ako, mag-isa habang buhay, Sara ako. Sabi nitong isa, pass kay Rafi, mukhang na billion na. Sabi ni Jennifer Mulo, VP Sara. Sabi ni Tita Ven, Sara here. Sabi nung isa, Joyce Kabata, Rafi Tulfo, next president, 3 na. Sabi nung Mr. Lonely Boy, Rafi Tulfo, 4 na. Sabi ni Renzo, Rafi Tulfo kasi di gagalaw. Sabi ni Sheila Kai, yay, siguraduhin nyo, di mauulit ang promise na made to be broken kagaya ng administrasyon. Sabi nung Joyce Gaygula, solid Sara 2028. Solid Sara, solid. So dito, Tita Mel, si Rafi Tulfo daw, sabi no, sabi ni Master, kay Rati pa rin ako, nakikita ko marami siyang natutulungan. Guys, yung tinutulong niya sa inyo, barya-barya lang. Sabi ni user, the best Rafi Tulfo if God's will. Kenzo Boy, Sara, ako loyal kay Duterte. Sabi ni, ang daming Sara dito. So we cannot tally them. Sabi nitong isa, Jimmy Altamirano, Idol Rafi for President, Duterte. Parang 10:1. Sa 10 nabasa ko, isa doon, Rafi Tulfo. The rest, solid Sara. Me too, Sir Rafi Tulfo. Rafi Tulfo para sa pagka-presidente, solid Sara. Sara all the way, Rafi Tulfo din ako. Rafi Tulfo, lesser evil choice. Ito yung sinasabi ni Banat Bay. Lesser evil daw, si Rafi Tulfo. Di ka sure dyan. Sabi ni Danny, ang aga ng botohan, may nanalo na. Ayun. Sabi ni Lady Pink, Rafi Tulfo, Showman, Sara, Wonder Woman. Sabi ni VP VP Sara, Rafi Tulfo, matapang pero love namin si Sara kaya mahirap mamili. Rafi Tulfo, sabi ni Titing, pagtambalin na lang, oh my God, no way. No way, please. VP Sara, solid supporter, Taffy talaga number 1. Sara. Ako solid idol, Sen Rafi Tulfo, Edwin Magalong, Marites Obias, Rafi Tulfo 1 million times, Lodi. Maganda pag naging presidente si Rafi, lahat away sa programa. Si Rafi Tulfo kasi sumikat siya dahil sa programa niya which is laging nakikita ng mga tao. Rafi Tulfo, kahit ako big yes kay Rafi Tulfo talaga matulungin talaga. Si Rafi, Sir Rafi kami from Luzon, VP Sara, Iron Fist, Rafi Tulfo. Tulfo for daming natulungan. Ang nag-comment dito ayaw kay Rafi Tulfo. Magpatulfo na sila. Sa Luzon, yan ang pagdating sa Mindanao, Rafi Tulfo ako, Rafi Tulfo for President, Sara for President, Sara solid. Kung kay Sara, doon ako kay Tulfo kung tatakbo siya. Sara for President, no way. For President, Sara ako, Tulfo kahit lahat ng kasi lahat ng sinasabi ginagawa talaga. Tulfo, syempre, Tulfo, Rafi Tulfo, Sara ako. So, maraming dito mo mapapansin na nahahati na nga yung mga tao. RTI reporter bias, Sara. Solid Sara. Dito sa amin magpa-interview sa Mindanao, lahat Sara. Inday, Royal si Kuya, walang-wala, VP,
Anyway, so the totality of this one, guys, the totality of this one, you can see here na very uneducated ang ating mga, ang ating mga kababayan or karamihan ng ating kababayan very uneducated. Siguro kung meron man isang tao dito na natanong nila, yun obviously, nanonood siya ng mga nangyayari sa loob ng Senado, ng House of Representatives, yung balita about sa politics. Bukod tanging siya lang yung nakita kong tao na alam niya yung reason kung bakit yun yung pinili niya. 'Di ba? Come to think of it, tingnan mo yung mga political content creators. Konti lang naman ang mga views natin lahat eh. Bakit? Kasi hindi ganun ka-interesting sa masa. Pero pagdating ng eleksyon, tayo yung namamayagpag eh. Tayo yung pinapanood eh. 'Di ba? Kaya sana, whenever we open our mouth and talk about our politicians, dapat wala tayong mga biases. Ako nga tinatawag na balingbing eh. Kasi may time na parang pinagtatanggol ko si BBM. May time na binabatikos ko si BBM. Tanong ko lang, kung kayo nga, 'di ba? Kung kayo nga, pinipigilan ko ba kayo batikusin niyo si VP Sara? Hindi naman, 'di ba? Pinakikailaman ko ba kayo sa mga opinion niyo about kay VP Sara? Pero pag kami yung nagsalita, pag yung mga anti para sa inyo, like halimbawa, magbigay lang ako ng isang komento against kay BBM. Putang ina, bigla na ako naging anti-government. 'Di ba? Alam mo kung ano pa yung naiinis ako? Yung pinag-aaway kami ng mga tao na para sa akin, kumbaga outside of our social media life, magkakaibigan kami. Magkaiba kami ng pananaw ni Coach Jared. Pero tropan-tropa ko yan. Magkaiba kami ng pananaw ni Attorney Claire. Magkaiba kami ng pananaw ni Direk Freddy. Pero mga kaibigan ko itong mga to. Bakit nyo ba kami pinag-aaway? Anong purpose nyo? 'Di ba? Yun yung kasi yung wala kayo. Even kami kanina lang, nag-uusap kami ni Mang Temyong. Alam niyo naman na magkasama kami, maliban sa magkasama kami sa programa, kami talaga yung naghuhuntahan. 'Di ba? Kanina nga sabi ko kay Mang Temyong, alam mo Mang Temyong, alam mo Panyero, wala akong loyalty sa mga politiko. 'Di ba? Kasi may mga ginagawa rin naman si PRR during his time, may mga ginagawa rin naman siya na hindi ko nagugustuhan. Oh. At kung meron din gagawin si VP Sara na hindi ko magugustuhan, i-air out ko yun, i-voice out ko yun, sasabihin ko rin yun. Tapos magagalit naman sa akin yung DDS. Ngayon na may sinasabi ako na hindi ko gusto sa nakikita ko ginagawa ni BBM, galit naman sa akin ng mga loyalista. At kailangan mag-confirm ako sa mga gusto nila. Bakit? Ako ba nag-demand ako na dapat mag-agree kayo sa sinasabi ko? Hindi naman 'Diba? Bakit ganyan yung mga ugali ninyo? Hindi ko po nilalahat Pero may mga taong ganun eh. Kayo, karamihan sa inyo, puro kayo opinion. Ako may pinagbabasihan ako eh. 'Di ba? Hindi lang ako puro opinion. Kaya nga sabi ko kay Mang Temyong alam mo Panyero, hindi tayo dapat nagsasalita dahil gusto natin ng views o gusto natin sumikat. I-keep natin yung integrity natin. Yun yung lagi nating i-keep, magiging priority kumbaga. Di bali na 1, 2 tao lang manood sa atin eh. At the end of the day, intact yung integrity natin. Diba? So, yun lang hindi ko maintindihan. Yun lang hindi namin pare-pareho maintindihan. Bakit pinag-aaway nyo kami? Dahil magkakaiba kami ng opinion. Pangalawa, pagka may nakita kaming mali, nagiging antay na kami. Pag may nakikita naman kaming maganda, nagiging balimbing kami. Anong klase yun, di ba? Di ba pwedeng may nasabi siya, o may nagawa siya, o may naging desisyon siya, no?
Either si VP Sara, si BBM, o kung sino politiko na gusto namin i-air out ang aming mga criticism. Di ba pwedeng naglalabas lang kami na kung ano yung nakikita naming mali? At sana, every time na may nakikita rin tayong mali, sabihin na lang din natin kung bakit siya naging mali para sa atin at ano dapat yung sa tingin natin yung tama. Hindi yung kung ano sinasabi ninyo, di ba? Oh, gaya dito. Dito mo marirealize na maraming tao ang hindi naman well connected sa politics. Para sa kanila, ang basehan lang ng isang politiko, isang namumuno, is yung namimigay ng pera. O bigyan ka ng 10,000. O bigyan ka ng 15,000. Diba? So magiging cycle siya. Oh, may papapanood ako sa inyo para maintindihan nyo yung point. Ito guys yung etong video na to, very interesting to. To the point na mapapaisip ka. Okay? Ito ang cycle of corruption dito sa Pilipinas. Dahil may korupsyon, patuloy ang kahirapan sa mga tao. At dahil may kahirapan, patuloy silang bumoboto ng kurakot at nagiging malaking cycle ito. Bakit nga ba sila nagiging mahirap? Isang rason ay ang misallocation of resources o hindi napupunta ang pera ng buwis natin para sa kanila. Hindi napupunta sa healthcare, hindi napupunta sa edukasyon masyado, kundi napupunta sa pera ng mga politiko. At nagiging cycle sila kung saan bumoboto sila ng mga kurakot. Ano sa tingin nyo? May pagkukulang ba sa cycle nito o tama? Alam mo kung ano kung bakit sabihin na lang natin nangyayari to? Ito yung result na yung mga kababayan natin very uneducated when it comes to politics. Pati sa mga politician na pinipili nila. Napapansin nyo na kung bakit may mga politiko na nakikisawsaw sa pamimigay ng tupad, ng IX at ng kung ano-ano. Because they will gonna have this mentality na itong politician na to, binigyan kami ng tulong. Through tupad, IX, and all the shebang. Diba? When in fact, yung pera na pinamimigay ng mga politiko ito, no? Kuno. Pera ng taong bayan. Allocated fund yan sa isang government agency. Wala silang, imagining mo, walang singkondoleng na ibinigay yung tao na yan. Gusto lang pumapel, gusto lang umepal, gusto lang nila na matandaan ng taong bayan na itong taong to tinulungan ako. Kahit wala naman talagang tinulong. So magiging paulit-ulit na cycle yan, paulit-ulit na cycle yan. Diba? Which is ito yung sinasabi niya. Kung papakinggan nyo ulit yung sinabi ng mga tao dyan sa Kaliseri, ano lang ba common nila sinasabi about Raffy Tulfo? Kasi nakakatulong. Kasi nakakabigay ng pera. Pero the entire process of it, diba? Ano yung tama at maling mga nagawa ni Raffy Tulfo? Just through the process. Yung mga kababayan natin, very busy sa panonood ng mga entertaining videos, mga vlogs, 'di ba? Kasi kung kasing interesado, no, kung ang mga kababayan natin kasing interesado nung interest na meron tayo, nanonood tayo ng mga issues, yung mga nangyayari diyan sa loob ng Senado, nangyayari sa loob ng House of Representatives, mga ginagawa ng mga government agencies, ginagawa ng presidente at saka vice president. Do you really think konti lang magiging views natin? Of course not. Most of the people, they're not interested about politics hanggang nagkakaroon na ng election. Ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit itong mga politiko na to gustong-gusto nila na pumapapel sa pamimigay ng mga ayuda ng gobyerno. Kasi ang tingin sa kanila ng mga tao, lalo-lalo na nasa laylayan ng lipunan, sila yung tumutulong doon. Pero in truth, hindi. Itong video ba na to, napapanood ng mga taong yan? Of course not. Hindi sila magkakaroon ng interest. By category, ang makakanood lang ng mga videos natin, A, B, and C. Maswerte na lang kung ma-reach natin yung D category. Mula D pababa,
karamihan dyan, ano, hindi ko lalahatin, karamihan dyan nanonood lang ng mga vlogs ng mga nakakatawang tao. Pero about politics, ang dami nga kumukuda about sa WPS eh. And yet they don't fully understand kung ano nga ba talaga ang punot dulo ng WPS. 'Di ba? Ito na lang guys, no? Iwan ko sa inyong tanong. Kayo ba naniniwala kayo na yung mga kababayan natin na botante, knowledgeable sila about sa mga kandidatong pinipili nila? The way we are, the way we do.